Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo naman yung katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Sabihin nyo nga po, krus na banal. Kapag sinabing krus, ano po ang unang pumapasok sa inyong isip? Krus, ano pumasok sa isip nyo? Ano? Hindi ko marinig. Bingi ba ako o wala kayong sinasabi? Ano? Problema. Sabi isa, tama. Ano pa? Kahirapan. Ano pa? Kasalanan. Yan. Yung mga krus natin, di ba? Tama ba? Yung ba'y pumapasok sa isip nyo pag sinabing krus ang pumapasok sa ating isip, una, yung pasakit sa buhay. Mga hirap ng buhay. No? Kaya nga sinasabi, meron tayong mga pasan na krus. Pasakit at hirap ng buhay. Ito yung nangyari sa mga Israelita sa ating unang pagbasa. Sila ay nahihirapan dahil sila ay nasa disyerto. Nakakita na ba kayo ng disyerto? Hindi pa. Hindi pa. Pero nakita nyo na ba yung picture ng isang disyerto? Yung walang katapusang buhangin. Tapos napakainit. Nakapunta na ako sa isang disyerto. Tuyong-tuyo. Yung wala kang makita na kahit na anong puno. Wala kang makita kung kailan matatapos ang buhangin. Nakapunta ako, napakainit. Imagine niyo, nandoon nakatira ang mga Israelita. Sa loob ng mahabang panahon. Tingin nila, ang kanilang kinalalagyan ay pasakit. Sino ba naman ang matutuwa na manatili sa isang disyerto? Diba? Sa isang lugar na hindi komportable. Sa isang lugar na mahirap. Nakakita na ba kayo ng ganong lugar? Lugar na hindi komportable? Hello. Lugar na mahirap? Hello. Nakakita na ba kayo? Ba't di kayo makasagot?
Saan yung lugar na yon? Baka nga lugar natin, hindi kailangan disyerto. No, para sa atin, hindi buhangin, hindi araw ang hirap. Anong hirap natin? Walang kuryente, walang tubig, baka ganyan, mabaho, magulo, di ba? Pero sa mga Israelita, nagrereklamo sila. Ang hirap-hirap ng buhay. At kanino sila nagrereklamo? Sa Diyos. Ang sabi nila, inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin lang dito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain na ito. Ano ba talaga? Wala bang pagkain o meron? Sabi nila, wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa pagkain na ito. Ano ba talaga? May pagkain. Sawa na lang sila. Tama? Di ba ganyan tayo? Kapag hinahainan ka ng nanay mo, araw-araw gulay, anong ginagawa natin? Hello? Nagre-reklamo. Di ba? Bakit? Wala bang makain? Meron. Ayaw mo lang. Sawa ka na. Bakit? Hindi masarap. Sabihin mo, ito na lang lagi. Di ba? Hello? Yung mga Israelita, nagreklamo sa Diyos. Hindi ba ganito tayo? Ganito rin tayo? Kapag nahihirapan, puro tayo angal. Sabihin nyo nga po, angal. Kapag hindi komportable ang buhay, angal. Kapag hindi maganda ang nangyayari, hindi maubos ang ating angal. Alam niyo yung salitang angal? Ang angal o sa angal na ilalabas natin ang ating hinaing, ang ating sakit at pinagdadaanan. Diba? Sino maraming angal dito? Taas nga ang kamay. Ba't ayaw niyong tumaas ang kamay? Diba? Diba ganon? Yung marami tayong angal sa buhay, no? Kapag nahihirapan, angal. Walang pera, angal. Pero ang tanong, ba't ka walang pera? Hello? Sino may kasalanan? Kanino ka umaangal? Hello? Di ba ganon? Minsan ang gulo natin, no? Hirap na hirap tayo sa buhay. Ang dami nating angal, pero ang tanong, sino may gawa niyan? Yung estudyante na maraming assignment, umaangal. Tama bang umangal? Yung isang nanay na nahihirapan sa buhay, walang pera, kapos lagi. Tama bang umangal? Mati kayo makasagot. Ilabas nyo yung angal nyo, sige. Di ba? Minsan isipin muna natin no? Nung pandemic, ang hirap ng buhay. Tama? Pero dapat bang umangal tayo nun? Hindi Kasi, sino bang may gawa nun? Kasalanan ba natin? Mahirap talaga no? Mag-aangal ka ba na ang pagkain mo nung pandemic ay gulay lang o isda lang, simple lang? Di ba hindi? Kasi ang hirap ng buhay Di ba? Yung bigay na lang, no? Ayuda na. Aangal ka ba? Hello? Pag mainit ang araw, summer, umaangal ka ba na mahirap? Hello? Pag umuulan ng malakas at naglakad ka, nabasa ang sapatos mo, umaangal ka ba? Hello? Yung mga taong umaangal sa mga ganong sitwasyon, ang tawag hangal. Sabi mo nga, hangal. Yan. Hangal yung mga taong umaangal sa hirap ng buhay. Kasi yung hirap, parte. May hirap ang buhay. Pero, kapag dulot ito ng tao, ang hirap ng buhay ay dulot ng tao,
dapat kang umangal. Hello? Mahirap ang Pilipinas. Hindi dahil wala tayong pera. Mahirap ang Pilipinas hindi dahil wala tayong resources. Mahirap ang Pilipinas dahil maraming magnanakaw, maraming kurakot. Yan, dapat tayong umangal. Tama? Kung maliit ang sweldo, dapat tayong umangal sa gobyerno. Diba? Bakit? Kayo nga tingnan nyo. Anong nangyari? Diba? Sino nagpapahirap? Pero, aangal ka ba kung ikaw ang dahilan? Binoto mo Hello? Alam mo na magnanakaw, binoto mo. Alam mo ng korap, binoto mo. Ngayon, tayo'y naghihirap. Umaangal ka ba? O, diba? Hindi ka makasagot. Ha? Sino may kasalanan? Baka kayo nagsabi niyan. No? Tignan nyo, hindi ba? Yung buhay mahirap talaga. Party yan Party ang hirap. Pag ikaw'y nagre-reklamo o umaangal sa buhay, sa hirap ng buhay, ikaw ay hangal. Pero pwede kang umangal kapag ang tao ay nagpapahirap. Kapag hindi mo to gawa, kapag ginagawa ito ng tao, yan, diyan ka umangal. Pero kapag mainit ang araw, hangal ka kung magre-reklamo ka na mainit. Hindi ba? Itong hindi alam ng mga Israelita. Yung inaangal nila na nahihirapan sila, hindi sila pinahihirapan ng Diyos. Hindi sila dinala sa lugar na puno ng pasakit. Hindi lang nila nauunawaan na sila ay niligtas ng Diyos. Inalis sila sa Ehipto. Sa Ehipto, sila ay inaalila. Sila'y pinahihirapan. Sila'y inaalipin. Yun ang lugar ng puro pasakit. Inalis sila dun Dinala sila sa disyerto. Sa disyerto, mainit. Meron bang malamig na disyerto? Hello? Sa disyerto, walang mga puno. Ganun talaga. No? Pero, walang nagpapahirap doon. Walang nang aalipin doon. Walang nang aalipusta. Malaya silang nakakabuhay. Wala mang pagkain katulad ng sa Ehipto. Sa disyerto, may pagkain. Simple nga lang. Mana, tinapay. Kung kayo papipiliin, saan nyo gusto? Sa Ehipto, maraming pagkain. May prutas, may gulay, may karne, pero inaalipin ka. Pero inaalipusta ka. Pero minamaltrato ka. O gusto mo sa isang lugar na parang disyerto, mahirap pero malaya ka. Mainit, hindi komportable, pero walang nangaalipin. Walang nangaalipusta sa'yo. Pero simpleng pagkain. Anong lugar ang iyong pipiliin? Hello? Kapag minsan, may mga panahon, akala natin, di ba, pinahihirapan tayo ng Diyos. May mga panahon, akala natin, pinarurusahan tayo ng Diyos. Yung pakiramdam natin, ang malas-malas natin. Dahil puro pasakit ang ating buhay. Pero, ang hindi natin alam at ang hindi natin nauunawaan, parte yan ng pagliligtas ng Diyos. Kasama ito lahat para maitaas tayo ng Diyos. Alam niyo po, last month, umuwi ako sa aming probinsya, sa probinsya ng nanay ko. Yung lola ko namatay 94 years old. Sa probinsya namin, halos lahat kamag-anak namin
Hindi ko alam bakit. No? Tuwing may dadalaw, bless ka dyan. Si ante yan. Paano naging ante? Pinsan siya ng second cousin ko. Ganyan. No? Tapos darating naman, mag-bless ka, si uncle yan. No? Ay, paano ko naman naging uncle yan? No? Kapatid yan nung pinsan ng kamag-anak nung second cousin namin. No? Ganon sa amin eh. No? Lahat. No? Lahat na lang. No? Di sige naman, no? Bless, bless. Ganyan, no? At nagbe-bless din sila sa akin kasi pari ako eh. Ganon, no? May pinakilala sa akin, kamag-anak din ng nanay ko. Second cousin niya yata, o pinsan, hindi ko na alam. No? Sabi niya, caretaker yan dati ng bahay ng pinsan namin. Ganun, no? Talaga. Lahat konektado. No? Caretaker ng bahay ng pinsan nila. Yung pinsan nila, nasa ibang bansa, nasa Ireland. No? At doon sa probinsya namin, baryo yun eh. No? Baryo. At para makarating sa bayan, medyo malayo. At yung daan, rough road. Noon. Ganun kahirap doon. Nito na lang nasisimento. No, siguro nagigising na yung mga politiko doon, no? Paunti-unti na simento, no? Pero rough road noon. No? Kung titignan, mahirap ang buhay doon. Kaya nga, pag may malaking bahay, sigurado galing sa abroad. No? Nagtatrabaho sa abroad. At yung pinsan ng nanay ko, caretaker ng pinsan din niya. No? Yung anak noon, nag-aaral lang dati doon. Yung eskwelahan doon, nilalakad lang. Yung mga bata, nakachinelas, no? Naglalakad lang sila. Papunta sa eskwelahan. Kaya nga, doon sa probinsya namin, sa Pangasinan, yan, sasabihin ko na, kapag may nakakatapos sa pamilya, ginagawa ng mga magulang, gumagawa ng lapida. Nakalagay doon, nakapaskil sa labas ng bahay, no? Yung pangalan ng anak, tapos yung profesyon. Ganun doon eh, no? Lagay yung pangalan mo, tapos talagay lawyer. Pangalan mo, tapos doktor, engineer. Kaya yung mga bahay doon, ang daming lapida. Akala ko, simenteryo eh. Sabi nanay ko, hindi. No? Yan yung mga napatapos nung magulang. Mabibilib ka. Bahay kubo. No? Pero sa labas ng bahay, no? Yung mga titulo ng mga anak. Kaya, alam mo, pinakilala sa akin yung dating caretaker, no? Yung anak, no, nag-aral lang doon sa bayan, no? Nag-aral sa Dagupan. Medyo malayo yon, 2 hours ang biyahe mula doon sa baryo. Sabi, yung dating caretaker, ngayon, may-ari na ng malaking bahay. Yung dating caretaker, ngayon, marami ng paupahan. Paano nangyari yon? Yung anak niya, naging nurse na sa Ireland. Pero mo yun? Pero kung titingnan mo, nung araw, ang hirap ng buhay. Naglalakad, walang baon, rough road, ang alikabok, no? Ang simple ng buhay, pero hindi naiwan sa angal. Kasi kung ikaw ay umaangal sa sitwasyong yon, ikaw ay hangal. Ba't ka angal? Nakatira ka sa baryo eh. Ba't ka angal? Ganun na sitwasyon mo eh. Hindi ba? Umangal ka kung yung tatay mo, mahirap na kayo, pero sugal pa ng sugal. Yan. Diyan ka umangal. Yung mahirap ng buhay mo, pero yung magulang mo, pinambibisyo. Puro Shopee. Puro Lazada. No? Hello. Pati kayo, napayuko kayo, di ba? Doon ka umangal. Pero yung hirap ng buhay na yon, inaangal mo ba yon? Hindi. Inaakap mo yon. Pinagsusumikapan mo yon. Tinatanggap mo yon. Kaya yung angal na inaakap, yung hirap
na inaakap, ang kapalit, dangal. Sabihin nyo nga po, dangal. Ito naman yung sinasabi ni San Juan sa ating ebanghelyo. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya. Ang lahat ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga hirap natin sa buhay, huwag mong iangal. Akapin mo. Itaas mo sa Diyos. At dahil tutulungan ka ng Diyos, yung mga angal mo, kung itataas mo sa Diyos, kung idadasal mo, ang magiging kapalit, dangal. Kasi yan ang binibigay ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng kapistahan ng pagtatanghal sa banal na krus. Yung krus, dating kaparusahan, dating paghihirap, napalitan ito ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Bakit? Inakap ni Jesus Inako yung krus. Kaya pag tayo inaakap natin ang krus, tinatanggap natin yung hirap ng buhay, pinagtsatsagaan natin at dinadasal, sa huli, hindi ka naaangal. Dalang ibibigay sa iyong kapalit, dangal. Dangal. Yan ang maganda sa ating pagdiriwang ngayon. Binibigyan ng dangal ng Diyos ang ating buhay. Mga kapatid, itong aral. Sa hirap ng buhay, may mga taong umaangal. Puro angal. Pero kung may iwan ka sa angal, ang tawag sa'yo, hangal. Parte yan. Akapin mo. Pero kung gawa yan ng tao, gawa yan ng kung sino, yan, umangal tayo. Ipahayag natin ang ating reklamo. Pero yung mga taong umaakap ng hirap, tinatanggap ang hirap, ipinagdarasal, ipinagpapasa Diyos ang hirap, sa huli, nakakatanggap ng dangal. Angal, hangal, dangal. Mamili ka. Alin ka doon? Sige, may angal. Tatlo lang pagpipilian mo. Angal, maging hangal, o magkaroon ng dangal. Amen? Amen. Lahat po ng mga may sakit, no, na inyong kapamilya o kamag-anak, kaibigan, dalhin niyo po rito sa September 23. Nag-imbita po ako ng healing priest. So, magkakaroon po tayo ng healing mass sa kapistahan ni San Padre Pio. Muli po, September 23 po ng actually 5 p.m. po, no? 5 p.m. po ang ating misa. Magiging matagal po at mahaba ito sapagkat medyo matagal mag-heal si Father ng bawat isa. So, 5 p.m. po ang misa sa September 23. Maraming salamat po. Kung kanina, pag sinabing krus, ang naiisip natin, pasakit, hirap, sanang maisip mo muna si Jesus, ang Diyos. Pag sinabing mga krus ng buhay, isipin mo ang Diyos. Dahil ang Diyos, tatanggalin ang iyong angal. Hindi ka gagawing hangal. At bibigyan ka ng dangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.